Welcome to Gabay sa Pagmamangga handog sa atin ng Aani Mango Industry Association kasama na ang Aani Network, ang United Luzon Mango Stakeholder at ang United Mango Stakeholder of the Philippines. At ang episode 11 naman ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mango production during wet climate. Makakasama natin si Mr. Lavender Carballo, ang Technical Specialist for Fruits, at syempre kasama na rin po si Mr. Benaventura Daligdig, ang Mango Area Lead for Davao South Central Mindanao ng Syngenta. Magandang araw sa lahat o mayong adlaw sa tanan, mga kamangga kasama natin sa mga magmamangga. Ako po si Lavender Carvalho from Syngenta po. Ayan. So, aside from that, meron pa rin ako isa pang kasama at Sir June Daligdig. Sir June, pati po muna kayo. So magandang araw at o magandang hapon mga kamangga. Okay, so simulan natin. As kanina sabi ni Ma'am, so iba't ibang paraan paano magka-produce kahit yung sabi kanina, kahit tag-ulan o tag-init dito sa Mindanao, nakakapag-produce pa rin ng mangga. So pag-uusapan natin ngayon yung mangrove production or during wet season. So then we will focus lang po tayo dun sa mango disease management. Bakit po? Dahil during wet season production, mas prevalence po, mas madami po ang sakit na dumadami during wet season kumpara po sa mga insekto natin. But with season fly po, mas madami din sila during taglamig. So, pag-uusapan natin dito ang mga iba't ibang paraan. Paano tayo makakapag-produce ng mangga kahit during wet season. So, pag-uusapan natin dito yung mga how disease develop. So, kung paano na-develop yung mga sakit natin sa ating mangga. Kung bakit sila nagpaparami o bakit sila dumadami during wet season or during rainy season. Then, mga iba't ibang mango diseases. So, sakit ng ating mangga. So, mayroon tayong iba't ibang klase ng sakit ng ating mangga. And paano ito makontrola during wet season or iba't ibang pamamaraan na ating gagawin. Next natin pag-uusapan is isasama namin is yung Syngenta program na maaari nating gamitin o maaari nating pagkukunan ng ideya kung paano natin i-manage yung mga iba't ibang uri ng sakit or kasama rin yung mga iba't ibang klase ng insekto ng ating manggahan. So una-una, balikan lang natin yung ideya or kaalaman natin kung ano ba talaga ang sakit. Bakit talaga may sakit sa ating pananim, lalong-lalo na sa ating mga manggahan. So ayon kay Agrius, ito yung author ng aklat, ang sakit daw or disease ay isang abnormal or any disturbance, abnormal na proseso ng isang halaman na maaaring sanhi ng isang pathogen o tinatawag nating mga mikrobyo gaya ng fungi, virus, bacteria, and iba't ibang uri ng mikrobyo. And maaaring sanhi din ito ng environmental factor. Maaaring sobra sa abono or kulang sa abono or iba't ibang environmental factor na nagdudulot ng abnormal na proseso ng ating pananim. Ano ba yung mga abnormal na proseso ng ating pananim kapag tinamaan ng sakit? Yun yung mga pag-absorb ng pagkain o paggawa ng pagkain gaya ng photosynthetic activity o translocation or pag-distribute ng pagkain sa ating halaman, lalong-lalo na sa ating mangga. So yun yung ating sakit. So in general, ang sakit ay isang abnormal na proseso ng ating pananim or ating mangga. Then, kung pagsasamahin natin or hihimayin natin yung tinalakay natin kanina kung anong meaning ng diseases or sakit, ito yung sabi kanina, abnormal na physiological process. So, matatamaan yun gaya ng absorption, translocation, photosynthesis. So, napaka-technical terms po. Pero, yun po, mga basic na ginagawa talaga ng ating halaman, masisira yon. So, meaning to say, pag masira, wala nang production or wala nang pagkain na magagawa ng ating halaman. So, eventually, mamamatay ang ating halaman or
On the effect sa ating sakit is magkakaroon tayong tinatawag na yield losses or reduction in economic value. So, ayaw natin na mangyari yun sa atin. But sad to say, yun sabi nga mga concern ng ating magmamangga during wet season daw, hindi talaga or mayroon mang mapuproduce sila na mangga is maliit lang. So pag-uusapan natin ano yung mga diskarte dito. So yun yung ang ating sakit sa ating kung ano yung sakit sa ating mangga. So ano ba ang kailangan? Bakit mayroon sakit sa ating mga mangga? So mayroong tatlong prerequisites o kailangan bago mabuo ang isang sakit. So nandiyan ang tinatawag nating disease triangle. So tatlong factors o mga kailangan bago ang isang sakit mabubuo sa ating mga halaman or lalong-lalo na sa ating mangga. Unang-una diyan is ating tinatawag na favorable environment. So ngayon, akma at tugma sa panahon ngayon dahil pumapasok na yung tinatawag nating may sabi nila, forecast daw meron daw La Nina. Dito nga sa Mindanao halos araw-araw is umuulan na. So sinabi natin na umuulan o rainy season, ito yung pinaka appropriate o favorable condition na kung saan ang ating mga sakit ay nagpaparami at dumadami sa ating mga mangga. Kaya critical yung condition or season na to pagpuproduce ng ating mangga. Dahil kung hindi natin makokontrol, kahit kayang umabot sa 70 to 80% ang magiging yield losses ng ating pagmamangga pag hindi natin makontrola yung ating mga sakit. So yun, number one factor, ang ating environment. Next is yung tinatawag natin na virulent pathogen. Ano ba yung virulent pathogen? Or mga mikrobyo, gaya ng fungi or amag. Isa yun sa pinaka mapaminsala talaga sa ating mangga, yung mga amag o fungi. Doon yung iba't ibang klase ng sakit. Yung kadalasan ng ating mikrobyo or pathogen sa ating mangga is mga fungi lang or amag. Wala pang registered na bacteria or viruses na pinag-aaralan. Sorry po, sa advertisement lang po yun. So, to continue po, yung tatlong factors, yung kanina is ang environment or favorable environment. Next is yung virulent pathogen. Then another is yung tinatawag natin na sensitive host or susceptible host. Ano naman yung host natin? Siyempre po, yung ating mangga. Yung ating mangga is tinatawag na susceptible host. Wala pa tayong diskubrihan ng mga resistant varieties sa ating different klase na or iba't ibang klase ng mga sakit na ating mangga. So, yung mangga natin na tinatawag natin host is very susceptible o madaling tamaan talaga ng iba't ibang uri ng sakit ng ating mangga. So, yun yung tatlo. Pag yung tatlo is mag-meet po yung tatlo na factors or prerequisite, is mabubuo po yun tinatawag natin na sakit o diseases. So, yung tatlo, for favorable environment, paano natin yun makokontrola or anong dapat gawin natin para yung triangle is ma-break natin. Usually po, ang ginagawa natin, actually practice na natin din to. Among the three factors, ang kaya natin baguhin or mayroon tayong gawin o hindi pathogen. Wala po tayong magagawa dun sa environment because uncontrolled po yung environment natin unless kung mangga natin, itatanim natin sa greenhouse. So, but imposible po. But kung malakihan na, so in the field condition, hindi talaga natin makakontrol yung environment. So, ngayon, panahon na tanggulan, favorable environment para sa ating mga pathogen. Then another is yung host. Is wala pa tayong, sabi ko kanina, wala tayong magagawa within our host o yung mangga natin dahil sila ay susceptible or madaling tamaan ng sakit. Yung kaya lang natin gawin is yung mga virulent pathogen or yung iba't ibang klase ng mikrobyo. Yun yung pag-apply natin ng different or tinatawag natin na IPM or Integrated Pest Management. Kung saan nandun yung cultural practices, biological practices, and the last resort is yung paggamit ng chemicals. But sad to say, sa ngayon, na paraan natin, final resort yung pinupuntahan talaga natin is on the application of different crop protection product or pesticide sa ating pananim. So doon lang tayo kaya natin baguhin or kaya natin ikontrola yung ating mga pathogen. Anyway, pag-uusapan natin in detail yung paano ang dapat natin gawin sa panahon ngayon ng wet season.
So himay-himayin natin yung tatlong components or factors ng ating disease triangle. So accordingly, yung host natin na mangga is they are sa Pilipinas is so yung mangga natin is favorable or mas okay yung klima natin sa atin sa Pilipinas pagdating sa pagtatanim ng ating mangga. But sad to say, during the last several years, accordingly sa DA, so bumaba yung production natin. Sa kadahilanan ng iba't ibang klase ng kadahilanan gaya ng cost of production. So yung iba is many growers abandon their mango orchards and planted to other crops. Then among the factors is nandun yung tinatawag natin na pests and diseases. So hinighlight ko yung sakit dahil yung point natin is doon pag-uusapan natin yung iba't ibang klase ng sakit. So yun yung ating mangga na tinatawag natin na host. Actually, nandun yun sa Philippine Mango Industry Roadmap. So pwede nyo yun i-download sa DA. Nandun yung mga programa ng gobyerno para sa high value crops ng mangga. Next is yung ating sakit. Ano ba ang ating sakit? Ano ba ang sources? O saan nagmumula yung mga sakit? Sources ng ating inoculum o tinatawag natin na spores or mga binhi ng ating sakit kagaya ng anthracnose and so many other nga mango diseases. So saan ba nagmumula ang mga inoculum or spore load ng ating mango diseases? So kadalasan nandun lang sila sa ating mga branches, trunks, o root system ng ating pananim. Then maaari din silang mamalagi sa ating mga lupa. Nandun lang sila sa mga lupa. Nandun din sila sa mga plant debris natin, sa mga lumang dahon, branches, yung mga nahulog. Then maaari din sila mabuhay either sa mga ginatawag natin na alternate hosts or yung mga damo sa ating paligid. Then maaari din silang madala o tumubo or mamuhay kahit nandun pa rin sa tinatawag natin na seeds sa ating mangga. So maaari silang nandun pa lang sa ating mangga. So yun yung mga sources of inoculum or mga binhi, kung saan nagmumula yung mga binhi ng ating sakit. So kaya sinasuggest dun sa last part natin na during disease management is yung the sanitation. Anyway, pag-uusapan natin mas in detail sa ating discussion. Then paano ba nadi-disseminate or paano ba nakikerry or nadadala yung ating mga binhi ng ating mga sakit? So unang-una, maaari silang madala sa pamamagitan ng hangin. Then maaari silang dumami or kumalat sa pamamagitan ng tilamsik ng ulan or mismo sa ulan. Then nadadala sa hangin ulan. Then sa pamamagitan na tinatawag natin na vectors or mga insects o nagdadalang insekto ng mga binhi ng ating sakit. Then another is irrigation or flooding. Maaring madala sa mga tubig na ating ginagamit. Then contaminated seeds, kagaya ng sabi ko kanina. Then infected transplant, maaring sa nursery pa lang nagsisimula yung ating mga sakit ng ating mangga. Then maaring madala ng mga hayop sa ating paligid. Then mismo tayo, maaring nagdadala ng mga binhi o sakit ng ating mga mangga. Then another is yung mga ginagamit natin na equipments or tools, gaya ng pruning shears, knives, and iba't ibang uri pa ng ating mga ginagamit sa ating manggahan. Next is in the environment. So sabi natin kanina, ang the rainy season or the wet season is ang pinaka favorable o mas gusto ng mga sakit. Dahil doon sila nagpaparami or nag-sporulate o binubuga nila yung kanilang mga binhi during mayroong tubig na available sa kanilang environment. So yun nga, sabi natin kanina, ang Pilipinas is favorable sa pagtatanim ng mangga. Then another is, ang Pilipinas also has two types of season, which is dry and wet, na kung saan for dry season, mostly mas madami yung tinatawag natin mga insekto sa mangga. While on the rainy season or wet season, mas madami yung ating mga sakit sa ating mangga. So ito yung tinatawag natin na Philippine climate na mapa. So sabi natin kanina, most plant diseases are favored by conditions of heavy rainfall,
or even high air humidity and high soil moisture. In particular, the virulence of pathogens, sabi natin kanina, mas mabilis lang dumadami during this particular season. So kaya, yung problema natin, doon natin itutumbok bakit mas madaming pag malaman natin yung tatlong components sa three factors, yung environment, diseases, and the host, malalaman natin ano bang yung mga idea natin na dapat natin gawin. So, doon yung papasok yung iba't ibang plano na gagawin natin bago tayo magpo-produce ng ating mangga. So, nalaman na natin yung different factors bakit mayroong sakit from environment, pathogen, and host. Pupunta na naman tayo doon sa specific kung ano yung mga iba't ibang klase ng sakit ng ating mangga. So, pag-uusapan din natin dito ang iba't ibang pamamaraan paano ito mapuksa o mapigilan ang pagpaparami nito sa ating manggahan. Unang-una, nandito ang ating anthracnose, particular sa ating flowers. So, tinatawag din ito na blossom blight. Then, ito ay sanhi ng fungi na Coleotrichum glossporioides or amag. Next is tinatawag natin na sooty mold, kadalasang umaatake sa ating mga dahon ng mangga at sa ating bunga ng mangga. So, caused by fungi pa rin. Then, anthracnose sa ating mangga, sa ating bunga ng mangga. Then, sooty mold sa ating bunga ng mangga. Then, mango scab sa ating bunga ng mangga. And lastly is the stem end rot, is tinatawag natin na post-harvest diseases. O yung sakit na nakikita natin after natin mag-harvest ng ating mga mangga. So, unang-una, pag-uusapan natin yung anthracnose. So, anthracnose, sabi ko kanina, sanhi na isang fungus or amag na tinatawag na Coleotrichum glossporioides. Ang fungus na anthracnose ay isang tinatawag na major post-harvest problem. So, once na ang ating mangga or ripe mangoes is infected with anthracnose, is nagkukos ito ng yield losses because yung quality ng ating mangga is masisira. So, yun po ang ating anthracnose. Then, anthracnose causes irregular brown spots. So, kaya din niyang mag-infect sa ating mga dahon ng mangga. Yung makikita natin tinatawag na shot holes. So, yung mga bilog-bilog na may butas sa ating dahon ng mangga. Usually, yung tinatamaan nito is yung mga murang dahon ng mangga o yung mga bagong usbong na dahon ng mangga. So, yun yung inaatake ng ating mga anthracnose o anthracnose na sakit. So, as we have said, critical crop stage, yung sabi kanina, either tumama siya sa bunga ng mangga, even sa fruitlets, or fruit sets, kaya niyang atakihin. Even sa dahon, yung murang dahon. Then sa ating mga bulaklak or flowers ng ating mga mangga. So napaka-critical na sakit na ito. Once hindi natin makontrola, yung sabi natin kanina, during wet season, ito yung napaka-problema din natin na sakit during wet season. So, kasi lahat ng parte ng ating mangga is kaya niyang atakihin or kaya niyang dapuan ng sakit. So once dapuan, so expected, meron tayong yield losses once hindi natin makontrol yung sakit. So ito yung mga common pictures, even at fruit settings lang na ng ating mangga, is inaatake na siya ng ating anthracnose. Mayroon ding anthracnose sa leaves, gaya ng sabi ko kanina, mga murang dahon kadalasang inaatake. Then, even on the panicle. So, kitang-kita nyo, once heavily infected with anthracnose po yung ating bulaklak ng mangga, kitang-kita po, wala na pong nabubuong fruit sets. So, eventually, wala po talagang ma-harvest tayo once hindi natin hindi natin makontrol yung sakit na anthracnose. So, ano bang mga pamamaraan or management na gagawin natin or dapat natin gawin sa ating manggahan during makita natin yung tinatawag natin sintomas ng ating mangga or anthracnose na sakit? So, on the suggested management, yun yung tinatawag natin na IPM, Integrated Pest Management. So, follow the recommended cultural practices. Iba't ibang cultural practices natin sa ating mga mangga. So, una dyan is maintain good light penetration and air circulation para makapasok yung saktong pasok na ating sunlight. Then, collect and burn trash to reduce resources. Yun yung tinatawag natin na sanitation in our field. So, magsasanitize tayo sa ating field. Hindi pwedeng na
Nandun lang yung mga damo or litters ng ating mga dried leaves sa ating palibot ng ating mangga. Yung sabi ko kanina, maaari silang pamugaran ng ating mga inokulum or binhi ng ating mga sakit sa ating mangga. Next, another is bug fruits. Yun yung kadalasan. Aside from protecting our fruits sa mga insekto, pagbabaging is nagpoprotekta rin siya para sa iba't ibang uri ng sakit sa ating bunga ng mangga. Then another is fertilize. So once ma-fertilize natin, merong saktong pagkain ng ating mangga, so it improves the tree vigor. O maganda yung ating puno ng mangga, hindi siya na-attract sa mga sakit ng ating mangga. Then another suggestion is when flushing occurs, they suggested we must apply during rainy days, we must apply a protectant klase na fungicide, usually mga contact fungicides. Then apply contact or systemic fungicides, especially sa mga bulaklak ng ating mangga. Anyway, hindi-discuss natin mas in detail pa doon sa part na ating ano ba ang yung mga fungicides na dapat gagamitin during wet season. So yun po ang para sa anthracnose. Ano yung anthracnose sa sakit at yung management natin sa nagagawin natin para sa ating anthracnose. Next is sa ating mango scab. Ano ba ang mango scab? Sabi kanina, ito ay isang uri ng fungus or saninang fungus na Elsinoe magiferae. So kadalasang inaatake nito either, yung sabi, di halos parehas lang din ng anthracnose, maaring sa dahon, sa prutas, and mas prevalent din to sila sa mga panikel natin sa ating mga mangga or sa yung sa tangkay ng ating mga mangga. Mas madami sila. So the disease begins as a small gray. So kita natin yung mango scab is for example sa ating bunga ng mangga, nakaumbok siya tapos gaspang tawag dito, rough surface yung ating pag hinahawakan natin yung once infected yung prutas natin with mango scab. So yun po ang for mango scab. Then critical crop stage, sabi ko kanina, so halos lahat ng parte ng ating mangga is kaya niyang atakihin or i-infect ang ating mangga. In the field management, so ito yung common examples ng actually nakikita natin to sa ating area or sa field. So the field management, halos parehas lang din ng ating anthracnose. So follow the protection management, use again anthracnose, then use the recommended cultural practices from sanitation, burning, and last resort natin is yung application of fungicide. So meron tayong available na mga klase ng fungicide. Anyway, pag-uusapan natin ano yun. So nandyan yung mga azoxystrobin, triazoles na klase na or propiconazole, difenoconazole na klase na mga fungicides. So yun yung pangalawang sakit na umatake sa ating manggahan. Lalong-lalo na sa ating mga prutas. Once infected yung ating mangga ng scab, the same with anthracnose, nag-i-induce din to ng malaking losses. Kahit meron tayong magpuproduce ng mangga, but ganito kadumi yung mangga natin, so eventually magpo-fall into siya sa either dried or eventually mababa talaga yung presyo na kukuha natin for inaatake ng mango scab na mangga. Then another sakit na sa ating mangga is tinatawag din natin or sani din ito ng fungus or fungi na Melolia magiferae. Ito yung ating tinatawag na sooty mold. Yung ating sooty mold ay hindi talaga siya direkta pumapasok sa tissues or sa parte ng ating halaman na mangga. So usually nandun lang sila sa surface. So ano yung importance ng ating sooty mold? Once kasi atakihin ng ating sooty mold yung ating dahon ng mangga, so pinipigilan niya yung photosynthetic activity or yung tinatawag natin na paggawa ng pagkain ng mangga. So once mapigilan yun, so yung sooty mold natin is nagpapababa ng tree vigor ng ating manggahan. So importante din to na kontrolin ng na sakit. So saan ba galing yung sooty mold? Usually ang sooty mold is dinadala or nabubuo pag or galing sa yung honeydew extract ng ating mga insekto kagaya ng leafhoppers or yung mango hoppers natin. Nag-i-excrete yan ng honeydew, then yun yung kailangan ng sooty mold para tumubo siya doon sa parte kung saan merong honeydew. So
even yung mga mealybugs, nandun din, nag-excrete din yun ng honeydew. So, maaaring dampuan ng ating sooty mold. So, yun yung sakit na sooty mold. So, practice, eradicate or management or practice, eradicate or manage the population of the honeydew or sa mga insekto na nag-excrete ng honeydew. So, bag clean fruits with appropriate bagging materials and practice pruning, especially the removal of yung mga may infected parts na ng ating manggahan. Another is the complex disease. Tinatawag siyang complex disease and the post-harvest disease, yung sabi ko kanina, isang sakit, isang uri ng sakit na makikita natin after natin ma-harvest. Yung stem end rot natin, may tinatawag tayong latent infection. Ano ba yung latent infection? Usually, yung stem end rot natin, hindi siya nakukuha automatically sa pag-harvest lang. Usually, ang stem end rot is nandun na talaga sa ating puno ng mangga. Nandun lang sila sa branches o sa trunks ng ating mangga. Then eventually, nag-i-infect sila sa ating bunga ng mangga. Then, another is, once nag-infect na yung ating stem end rot or complex disease ang ating stem end rot, is nagpapakita or nagpapakita lang siya ng symptoms during ripening stage. Bakit po? Kasi yung mga uri ng fungi is naantay nila na magpuproduce ng tinatawag natin na sugar content yung ating mangga. Tsaka na sila maglalabas ng kanilang tinatawag na sintomas or makikita nating sintomas. So sa field pa lang mismo, dapat na natin i-controla yung ating tinatawag na stem end rot. So once na makontrol natin yung stem end rot natin sa field, usually wala na tayong makikita even up to ilang days na pag-iimbak natin ng ating mangga. Once maganda yung control natin for stem end rot at the field condition pa lang. Kasi, yung sabi ko kanina, meron siyang tinatawag na latent infection. Sa hilaw, hindi natin makita, but during ripening stage is makikita natin yung sintomas ng stem end rot. Napakadami or tinatawag na multiple fungal organisms. So, gaya ng Botryodiplodia and Lasiodiplodia na klase or uri ng amag. So, ito, management. So, remove and burn primary sources of disease such as twigs, yung sabi kanina, maaring sources, barks, and other trashes. So, harvest fruits, they suggested with about 1 to 2 centimeter stalk or yung panicle niya attached. So, but we suggest for stem end rot management, during field condition pa lang, gumamit tayo ng magandang klaseng uri ng fungicide, kagaya ng mga systemic fungicide. So, i-discuss natin bakit systemic fungicide or bakit protectant fungicide ang gagamitin. So, dito, tayo sa in general means of control. So, sabi kanina, meron tayong tinatawag na integrated pest management. So, nandun yung mga different cultural practices from pruning, sanitation, and so many other cultural practices na dapat natin gawin sa ating manggahan. So, hindi lang isahan ang gagawin natin o one control lang gagawin lang natin. So, maaaring madami tayong gagawin para to manage talaga yung mga sakit sa ating manggahan. To produce, yung inaasam-asam natin na hindi lang quality mangga, meron ding quantity din na mangga. So, yun po. So, after cultural practices, we have biological controls. So, known mga biologicals natin or mga biocontrol or natural living organism na kayang pumatay din or kumain ng mga insekto or even mga sakit sa ating manggahan. Then the last resort natin, if cultural practices, biocontrol practices is hindi talaga nag-effect, so doon na tayo pumapasok ng chemical control or chemical solutions. But tayong mga intensive farmer is usually nagre-rely tayo, hindi naman lahat siguro, nagre-rely tayo mostly of the last result on the chemical solution. But kaakibat pa rin ang cultural practices. So ito yung tinatawag natin na integrated pest management. So bakit, my question, bakit there is continuing problem with insect pests and diseases? So one of the reason is changes in cultural practices. Yung previous na practices sa sinaunang practices dati is yung nag-aantay lang sila during season ng mangga. So, wala ang tinatawag natin na flower induction technology. But nung pumasok yung flower induction technology,
it resulted to intensification of mango production and naging bunga nito is yung pagde-develop ng insect pests and diseases because of our technology introduction that is on the flower induction. Then another is weak and undernourished mango trees that are susceptible to pests and diseases infestation or infection. So yun po, pag mangga natin is palagi lang natin pinapabunga, wala tayong ina-apply na fertilizer, so na dideplete yung nutrients sa ating from soil to sa ating manggahan mismo. Then calendar and cocktail application. So yun po, yung ginagamit natin, actually na-discuss na siguro from previous na episode, yung paggagamit ng pesticide or paggagamit ng fungicide na the same active ingredient or the same na chemical group lang within the season. So di po pwedeng ganun talaga. So maaaring sanhi ito ng tinatawag natin na fungicide fungal resistance. So nagkakaroon ng resistance yung ating either insekto or ating mga sakit sa ating tinatawag nating mga tinatawag nating resistance sa ating iba't ibang uri ng sakit at insekto. Then another is lack implementation of quarantine regulations. Common examples is nangyari doon sa Guimaras Island nung paglaganap ng trips o pagpasok ng trips sa kanilang isla. And another is yung pagpasok din ng mango pop weevil sa Palawan. Ito yung mga dahilan bakit meron tayong patuloy na problema sa ating manggahan sa insekto at sa mga sakit. So another cultural practices suggested is yung tinatawag natin na pruning. Ano bang importansya ng ating pruning or the purposes? So ang pruning is nagseselect tayo ng strong branches or nag-iiwan tayo ng mga strong branches. Yung mga weak or patay na branches is nire-remove natin. Then nagdi-desire tayo ng desirable canopy or yung height ng ating manggahan. Then one of the purpose also is the pest management. But that is the sanitary pruning and open center canopy pruning. Ano yung sanitary pruning? Ang sanitary pruning ay yung pagre-remove ng mga infected part ng ating mga manggahan. So yung selected lang, sineselect lang natin yung which is or yung kung saan yung mga infected na part ng ating mangga. Another is center canopy pruning. So napaka-importante din ng center canopy pruning. Bakit po? Kasi pag ginagawa natin ng center canopy pruning, pumapasok po yung tinatawag natin na improves light penetration and improves air circulation once we do the center canopy pruning. So once ma-improve yung light penetration, aside from meron tayong good control or management for insekto, meron ding good management for plant disease, mango diseases. Then ano ba yung guidelines of sanitation? So when we say sanitation is yung paglilinis ng ating manggahan. So i-remove natin yung infected fruits. Hindi lang hahayaan natin nasa soil surface. Dapat i-remove or ibabaon natin or susunugin yung infected fruits, leaf litters, mga plant debris, and other parts na tinamaan ng sakit or insekto. Susunugin natin sila or ibabaon. Then remove weeds, either application of herbicide or through mechanical weed control. So that is on the sanitary pruning or sanitary guidelines on sanitation. So burying and burning is helpful po to minimize the inoculum sa ating mga mikrobyo or ating fungal pathogens or mga tinatawag natin mga amags. So yun po ang mga cultural practices na pwede natin gawin sa ating manggahan during wet season. Or usually, sinasuggest to before the onset or before po magsisimula ang rainy season. Dapat nakasimula na tayo nakapagawa o naka-practice ng ating mga cultural practices. So dito naman papasok during rainy season na talaga, dito tayo mag-a-apply na during the flower induction to different stages ng ating mangga is application on
pesticide or fungicide. So one of the ano ba ang fungicide? So usually ito ay yung pestisidyo na pumapatay sa ating mga amag or fungi. So meron tayong dalawang uri ng fungicide. Tinatawag natin na contact fungicide. Usually mga contact fungicide ay tinatawag meron silang property na protectant. Yun yung mga example is mga mancozeb, chlorothalonil, and other contact fungicide. Then another is systemic fungicide. So ano yung systemic fungicide? Usually meron silang property na curative and eradicant. So common example are mga difenoconazole and mga azoxystrobin and other chemical groups. So ano ba yung mga protectant fungicide? When you say protectant fungicide or mga contact fungicide, usually ang effect ng ating contact fungicide or protectant fungicide, once in-apply natin, is doon lang sila sa surface ng ating, kung saan sila dumapo ang ating contact fungicide. Wala silang activity na pumunta sa ilalim o mag-translocate sa ilalim. So, yun po ang ating contact fungicide. Kung saan sila nag-land, doon lang po sila. Usually, ina-apply natin to before tumubo or dumapo yung ating mga sakit. So, napaka-importante ng pag-apply ng protectant fungicide. Another is tinatawag natin na curative property. Ito naman yung property ng halos na mga systemic. Basic curative property po is yung spore natin or binhi is nakatubo na siya sa ating inipart sa ating mangga. But hindi pa siya nagpapalabas, ang mangga natin is hindi pa nagpapalabas ng sintomas. So kaya pa siyang kontrolin ng ating curative na klase na systemic fungicide. So pinapatay niya yung mga binhi sa loob mismo ng parte ng ating mangga. Well, eradicant fungicide naman po is yung uri ng fungicide na tumubo na yung ating mga binhi ng ating sakit at naglalabas na siyang sintomas. So mayroong mga fungicide or systemic fungicide na kaya niya pang isuppress or pigilan yung pagkalat or pag-develop ng malalang sintomas ng ating sakit ng ating mangga. So yun yung mga property ng ating different fungicide. So for example, for a protectant or preventive na klase na fungicide, usually ina-apply ito during flushing ng ating mangga and during dry condition. While on the systemic fungicide na uri ng fungicide, for example, the curative and the eradicant, usually ina-apply ito pag meron ng tumubo talaga or makita natin na sintomas or onset of the disease infection. O meron na tayong makita na pagtubo ng ating mga sakit sa ating mangga. Yun yung importansya ng ating malaman natin dapat kung ano bang uri ng fungicide ang ina-apply natin sa ating mga manggahan. Hindi pwedeng gamitin natin to para lang kasi sinabi ng ano natin. So dapat din maintindihan natin ano bang property o ginagawa ng ating fungicide na ina-apply. So nandun din dapat malaman natin yung tinatawag natin na rain fastness. Ano ba yung rain fastness? So ang rain fastness is yung for example, ina-apply natin ngayon tapos isang oras lang inulan, is makikita natin na effective pa rin yun ang ating fungicide even kahit inulan siya ng isang oras after application. Yun yung rain fastness or yung tinatawag natin na residual activity ng ating fungicide. Usually, good rain fastness is meron tayo for curative, eradicant, or systemic or protectant na klase na fungicide. So yun ang ating mga fungicide. So ano ba ang dapat natin gamitin na mga fungicide? So, sabi natin kanina, when you say protectant is kung saan lang siya dadapo, doon lang yun ang kanyang activity ng ating protectant or mga contact fungicide. While on the penetrant or systemic na klase na fungicide is nag-absorb or systemic siya through pag-absorb sa root system ng ating halaman, or it could be translaminar. So pag in-apply natin dito sa upper surface, maaari siyang yung activity niya is nandun lilipat or nandun din sa bababang portion ng ating dahon ng halaman or even sa prutas ng ating mga manggahan.
So yun ang different or iba't ibang uri ng klase ng ating fungicide sa pagmamangga. So yun sa different cultural and fungicide properties ng ating fungicide control ng ating pagmamangga. So, in addition lang ito, dagdag ko lang din ano ba yung benepisyo ng pagkain at paggamit ng mangga. Idagdag ko lang din yung sa pag-usapan natin kanina on the Syngenta Magro Crop Program. Kita po ba, ma'am? Ang bagong slide. Hindi. Naka-stop lang siya doon sa may mangga. Sige, stop share ko muna. So, Marami ng mga question na pumapasok sa atin, sir. Mamaya na Sige po po. namin sasagutin yung mga question nyo. Patapusin ko na yung ating mga speakers Yes po. for today. Ready, sir? Sige po. Ito, share ko lang po, ma'am. Dagdag sa atin. In continuation din po sa ating discussion on the So napag-usapan na natin kanina, iba't ibang uri ng fungicide, kung ano yung mga sakit, bakit nagde-develop yung ating sakit. So narito din po, sa Syngenta is we created spray program. Maaring gamitin niyo po to as guide po or maaring pagkuna ng idea during mango production natin, especially in the wet season or rainy season. So unang-una, So, ito yung sa Syngenta na mango program. So nandito yung atin for body emergence or elongation or during first shot or second shot or sugat. So we have position we'll focus on the fungicide. We have Ortibatap to control anthracnose. Then we have for insect hoppers and tip borers, we have Alika. Then during pre-bloom or pabaon or pabalon or sirada, we have Amistar, which is good to control anthracnose also. That is for chest, for hoppers, and Selectron for trips. Then during full bloom, syempre wala po tayong or kabungahan or malo or buswak, wala tayong application ng that is on monitoring lang tayo dito on the population and trips. And if ever umulan din. Then fruit settings or hugas or waswas, we have position or tibatap for anthracnose, semenrat, and scab. Then we have Benectostar for seaweed fly and Agrimec for seaweed fly. Then fruit development to maturity, we have maintenance spray. We have a score for anthracnose, then Alika for fruit fly. So in general po, diretso tayo sa mga fungicide na lang po. So we have for Amistar. So we have tagline, it is under MOA Group 11. So dapat din natin malaman kung anong grupo ng ating fungicide na ginagamit. So yung sabi natin kanina, kung paulit-ulit lang gamitin natin yung the same group, so maaaring mag-create ng resistance yung ating mga fungus or amag. So kaya yung ano natin problema, para ating nasa isip natin, bakit hindi na epektibo yung ginagamit natin. So maaaring balikan natin yung ginagamit natin from previous. So maaaring pabalik-balik lang yung ginagamit natin ng mga fungicide or pesticide. So Amistar namin is meron siyang active ingredient na azoxystrobin. So parang nakapayong ang ating mga mangga. So it is a broad spectrum. So kaya niyang kontrolin semenrat, anthracnose, and even sooty mold and semenrat na klase na fungus. So malamig sa bulaklak at di nakakasunog ng butil. So we have positioned this on the pre-bloom stage. Then score, the maintenance for fungicide. It is meron siyang MOA group 3, MOA group number 3. Then defenoconazole yung active ingredient ng ating score na fungicide. Epektibong pinupuksaang special na that is specialist for leaf spot and anthracnose. Then another is on the Ortibatap. So, dahong malinis, bunga makinis. So under sa group number 11 and 3. So that is pinagsamang or kombinasyon ng dalawang active ingredient, that is defenoconazole and azoxystrobin.
So may kakaibang proteksyon dahil sa curative, so sa pag-usapan natin kanina, eradicant, and protectant. So all-in-one fungicide sa isang butik. So almost of our fungicide product is meron po siyang good rain fastness. Maganda po siyang i-apply kahit during wet or rainy season. So kadagdagan po for Ortibatap. So we have conducted po, so stop share ko lang muna. So Sir, habang hinahanap mo ha, sasagutin ko lang yung question ni Ma'am Rita Makabuhay. sige po. How can we make sure that seeds or seedlings or grafted seedlings are clean, diseases-free if the seedlings have been purchased? What measures should we do in the farm? Number one, ma'am, bibili po tayo sa mga certified seedling company. Yan, katulad nila, kung saang area kayo, meron din ang BPI, may mga listahan sila, yung Bureau of Plant and Industry ha, may listahan din sila na mga certified nilang mga mango seedling farm. Meron din, kung nasa norte kayo, andyan si Mr. Lito Arenas in Pangasinan, and also we have from Pampanga ang mango seedling company, si Mr. Cruz. Pwede nyo po, nasa Facebook po din sila. Kaya importante po yung certified ang ating mga mango variety. Kung nasa Visayas naman kayo at malapit kayo sa Guimaras, pwede rin po kayo mag-order sa kanila ng mga gandang quality seedling materials. Ayan. Yes, sir, ready na? Ayan na? Yes po. Yes po. Thank you po. Tama po yung ano nyo, ma'am. Napaka ano po. So, dapat bumili tayo ng mga dun sa sertipikado or registered po na nursery sources ng ating mga crafted mangoes. So anyway, to continue, dagdag lang po namin on Ortibatap. So ito yung bagong fungicide namin. So that is, we have conducted po o ginagawa namin ng trial bago po siya ilabas. So on our trial on the mango anthracnose, so makikita natin sa ating data collected. So makikita natin na kapag walang spray, siyempre, mataas yung disease severity or mataas yung sakit na nakukuha natin sa ating mga mangga. Well, kung in-applyan natin ng Ortibatap, as you can see, makikita nyo po, napakaliit po ng porsyento ng severity ng ating mango anthracnose as compared with karaniwang gamit or common practice ng ating farmers. So even on the flower quality ng ating mangga applied with Ortibatap, napakaganda po. Then napakadami ng fruit sets. Then unlike with or halos parehas lang din ng karaniwang gamit or common farmers practice. Then eventually on the post-harvest, we for 10 days we inimbak namin yung bunga ng applied with Ortibatap and karaniwang gamit. As you can see, for untreated is madami po talaga or nagpapalabas ng sintomas ng stem and rot. Napakaganda nung ating produktong o bagong produktong Ortibatap to control different diseases ng ating mangga. So makinis ang bunga at malinis ang dahon. So pinagsama, kagaya ng sabi ko kanina, pinaghalo ang dalawang pinakamagaling at epektibong sangkap gagaya ng azoxystrobin and difenoconazole. Yun po ang ating Ortibatap. Then dagdag lang po namin, lang din. So another last na din po ito. Anda, meron lang kami papakita. Sige po. Yes po. Ito po. So on the produkto namin na sinabi na kanina is on the Amistar. So mayroon kami tinatawag na Amistar technology. Yung Amistar namin is meron siyang sangkap na azoxystrobin o nabibilong siya sa group number 11 or strobilurin group. So we have conducted tinatawag namin na dissolution test. Ito yon. Yung Amistar namin, meron siyang formulation na SC or suspension or solution concentrate. So as you can see po,
Full screen ko na lang po. So ito, as you can see po, yung Amistar namin, once na kahit nilagay lang siya sa tubig, automatically po siya naghahalo sa ating tubig or even sa ating lagayan. Unlike with Amistar, generic na azoxystrobin, so as you can see, through time po is hindi pa rin po siya naghahalo. Meron man konti lang. Unlike with Amistar, automatically naghahalo po siya. Ano po ang emphasis nun sa ating paggamit ng Amistar or even azoxystrobin? So good dissolution, so good distribution of the plant. So maganda yung pagdi-distribute ng ating AI or sangkap sa ating manggahan to control different pests. So well absorbed by plants, so good bioefficacy, so more convenient for users. So even umulan po is meron tayong assurance na meron pa rin tayong magandang control sa ating mga sakit sa ating mangga, lalong-lalo na ngayon sa rainy season. The difference in foaming. So as you can see, Amistar po hinalo sa tubig, wala po siyang nabubuong foam o pagbubula, unlike with a generic natin na azoxystrobin. So makikita natin meron siyang halos 10 to 15% na foaming. Ano po ang disadvantage na merong foaming? So once na merong foaming po, usually yung volume natin is na-add up. Imbes na 200 liters talaga po siya na volume is hindi natin ma-measure because of the foaming. Then aside from that, some of the active ingredients or hinahalo natin usually for mga kinakaktil natin na mancozeb or contact fungicide is nandito lang siya sa ating bula ng ating solution. And another is testing the condensation of the liquid. So kita natin, ito yung Amistar, tapos ito yung generic sa kabila. So the uniform condensation product show the stable quality of the product. So even store siya for the longer time, kahit umabot ng 2 taon, stable pa rin yung ating produkto na Amistar. Sir, di ata nag-movie presentation mo. Ay, sorry po. Hindi kasi makikita, ma'am. Ito na lang siguro, ma'am. Ayan. Baka storya lang ako ng storya. Wala nakikita po. Anyway, ito po, ma'am. Balikan natin. So, sa foaming po, makikita natin. Sa Amistar, kung pag hinalo siya sa tubig, so makita natin walang foam na mabubuo. Unlike with generic Amistar. Generic azoxystrobin. And dito naman po, testing the condensation of the liquid. So, as you can see, stable po yung ating product even i-store natin siya for the long period of time. So, kahit na naka-imbak lang siya, hindi natin gagamitin for kahit ilang buwan, pwede stable pa rin yung ating active ingredient for ating produkto. Yung comparing the size of the particle, ito po, kung binuhusan natin ng tubig, halos wala na pong natiiwan, unlike with generic azoxystrobin, so particle residue will remain on the sieve. So eventually, ang ano natin dito is meron siyang maaaring maiiwan na magbabara sa ating mga spray nozzles. So yun po ang ating kadagdagang kalaman or for our Amistar technology na product. Yes po, magandang hapon ulit. Uuwi na sana ako. Akala ko tapos na. By the way, sa akin naman is lahat na pag-usapan doon is isi-share ko na lang kung ano yung talagang nangyari actual. Kasi napag-usapan naman doon yung mga basic, then kung ano yung actual talaga nangyari sa area na sinasakupan ko. Dito sa Mindanao, especially Davao provinces, talagang may kanya-kanyang practice. So may kanya-kanya silang mga technology, may kanya-kanya rin kung paano nila i-apply, kung base kung anong actual na pagsusurvey. Pero lahat ng mga nakita ko na talagang napaka-successful. So ipagpalagay na lang natin yung sa 10 production hanggang 8 na production doon successful. Wala namang perfect pero mataas talaga kung i-rating natin.
So ito yung mga talagang ginawa nila. So unang-una, so base sa discuss kanina, kung sino yung talagang ginagawa itong pruning at saka yung tinatawag na center pruning. So halos lahat doon, isa yon sa naging way nga naging successful din yung operation. Kasi talagang kung halimbawa titingnan nila na ang panahon na ito ay talagang wheat season fruiting, sa simula pa lang pinaghandaan na nila via pruning. So maaga pa lang ini-eliminate na nila kung ano yung mga sprout or yung mga dahon na talagang hindi kailangan sa loob ng puno. Tapos sabay na doon ang paglagay ng abono. So malaki talagang factor yung abono, yung talaga basal na application. Iba yung foliar. Then sabay na din yung weeding. So yun yung pinakauna at pinaka-basic na ginawa nila bago sila sumabak sa wheat season fruiting. Tapos ang pinaka talaga na maging successful during wheat season is kinakailangan na yung puno or yung mga mangga ay medyo matastas yung pahinga. So at least 6 months to 1 year na pahinga talaga para at least kung sabak na siya sa pabubulaklak, kahit na medyo wet yung panahon, maging successful pa rin. So ito yung tandaan natin na kinanglangan talaga is at least 6 months to 1 year. Or the more ang taon na rest, mas better talaga. Then next, halimbawa, magsisimula na. Nagpabulaklak na. Then lumabas na yung bulaklak. Kapag medyo maulan or tinatawag natin wet season, medyo medyo delayed yung bulaklak compare nimo sa tag-init. Yung tinatawag natin na 12 days after flower induction or day, kung tag-ulan, magkumpara mo yan sa tag-init, nasa 14 na yan. Yun yung kaibahan kapag medyo tag-ulan. So kapag medyo tag-ulan, ang ginagawa nila sa first shot, ang kadalasan sa ginagamit dito sa Mindanao is yung talaga, yung alika, then mimix with ini mancosive form. Ito yung first shot na nila ina-apply. Tapos pag naman after 1 week or at the minimum 5 days, so depende yan. So talagang actual yung pinagbabasihan. Ang ginagawa nila is hindi sila re-release sa actual days, kundi I mean sa yung kung ano yung days na interval. Kung hindi, ang tinitingnan niya talaga yung anong nagiging actual sa bulaklak. Pag tingin nila sa bulaklak na nag-iilonggate na, so ang second shot, doon na sila nagsisimula naglagay ng mga highly na kumbaga highly protective na fungicide. So ang practice dito, inispray nila yan nasa second shot. Ang tinatawag diyan is inisprayhan nila ng same pa rin kung halimbawa maraming borer, may mga uod or hoppers. So alika pa rin yung maganda doon at 50 ml per drum or 200 liters. Then sa 19 days, kapag mayroon ng early infestation ng thrips, so nilalagyan na nila ng Silicron at 100 ml. So pag hindi masyado or walang infestation ng thrips, so nag-steady lang sila sa alika. Ang importante lang dito is
may dalawang klase na fungicide na kung saan ito yung magbibida kapag wet season or wet climate. So isang ginagamit dito is yung Ortiba Top. So at age of 19 dapi, so ninalagyan nila ng Ortiba Top 150 ml. So ito yung systemic na fungicide plus nakatandim dyan yung Mancozeb. So 1/4 kilo per drum or 250 grams. So talagang hindi maiwan yung dalawang yan kasi yan yung pinaka-importante sa stage na yan. Then, after second shot, ang next nga stage dito is sirada na agad. So during sirada, so actual pa rin ang tinitingnan. Kung halimbawa, hindi maiwasan talagang maraming peste at saka yung fungus dahil masyadong maulan. So ito yung halos ginagamit nila. So kung halimbawa yung hoppers is medyo manageable lang, so kadalasan sa ginagamit dito is yung bupropisin na AI. Pero pag talagang may area kasi sa Mindanao na medyo mataas yung infestation sa hoppers kahit tag-ulan. So doon pa rin nagbibida yung chest at 1 pack per drum. Tapos kung sa sirada, mahibi man o maliit yung infestation ng trips, talagang Silicron na ang ginagamit dyan kasi para at least kampante sila kasi medyo mataas-taas yung gap bago yung next spray. So yung Silicron at ang dosage niyan is nasa halimbawa yung medyo hindi maraming infestation, 100 ml yung ginagamit nila. Pero pag medyo mataas talaga infestation, nag-a-average yan ng 150 ml per drum. Tapos, ito na yung pinaka-importante na talagang hindi nila maiwan kapag tag-ulan. So ito yung nagbibida para at least kampante sila yung mga nag-spray, parang nakapayong daw yung mangga. So ito yung Amistar. So yung Amistar sa dosage lang na 100 ml, so ito yung ginagamit nila sa sirada. At may kahalo pa rin na contact na fungicide. Kadalasan ang ginagamit dito yung yung sa Antracol. Yun yung kadalasan ginagamit na pang pang tandem sa Amistar. Pag yang dalawang yan magta-tandem plus na control itong hoppers at trips, maganda ang takbo kahit na uulan yan. Pero hindi maiwasan na yung kakasirada mo lang tapos pagkagabi umulan, pagkakinabukasan umulan. Halimbawa, nagsisirada ka at nasa mga 25 dapi. Pagpalagay natin. Tapos pagkagabi ulan, 25. Pagkabukas na naman ulan. Pagkabukas na naman hanggang 4 na beses na pag-ulan hanggang 29 days. Ang ginawa dito sa Mindanao, talagang nagsisingit sila. Yung iba kasi parang matakot sila mag-spray ng 29 days. Pero dito, basta halos kada araw yung ulan, nag-spray sila. So ang ginawa dito is kung halimbawa nag-spray ka sa sirada ng Amistar at 100 ml, ang ginagawa nila is nagsisingit sila ng 50 ml. Then sabay rin, kumbaga yung dosage ng Amistar at saka yung contact fungicide, kinalahati nila para at least mapuna yung kung ano yung nawala na pesticide o yung fungicide na naanod ng ulan. Yun ang ginawa dito. Then after that, yung waswas na yung next nga stage. So pag yun ang ginawa mo, mataas talaga ang chance na marami yung lusot ng mangga. Kahit na araw-araw may ulan, wag lang yung bagyo. Tapos ang next,
ito na namang waswas or at age of 32 to 34. So kung medyo mild yung yung insekto, so kadalasan ginagamitan lang nila ng ng Cartap hydrochloride. Pero may time talaga na halos magsabay ang mga insekto, itong weeborn, may hoppers, saka meron na ring early infestation of seed fly. Ang bago na ginagamit nila ngayon is ito na yung Minictostar. Kasi marami ng dalang control na insekto. Then ganun pa rin, dapat rin itatandim itong Ortibatap at saka yung contact na fungicide. Kasi ito yung tumutulong para at least yung fruitlets ay hindi siya masisira kung palaging may ulan. Then after waswas, ikan waswas na. So kung halimbawa medyo yung laki ng mangga is nasa yung tinatawag natin na corn size or yung mani. So ginagamitan rin nila yan ng ang next nilang ginagamit dito in preparation din doon sa trips. So doon na pinapasok nila yung Agrimec para sa control ng seed fly at saka tinatandiman lang nila ng Mancozeb yung kadalasan pag ganong mga edad, mga 35 days. So ang ginawa dito, kung halimbawa talagang succeeding yung ulan, 3 days lang yung pinakamataas na interval para at least ma-maintain yung quality at saka maiwasan din na mapasukan ng kurikong or itong seed fly. So ang ginawa nila, magdepende na yan kung gaano ba ka heavy yung infestation or gaano ka karami yung ulan. Pag ganun ang edad ng mangga. So ito yung kadalasan ginagamit, kumbaga nag-interval lang sila sa ganitong kombinasyon. Kung halimbawa pagtingin nila na medyo humina ang ulan tapos medyo hindi na masyado sunod-sunod, ginagamitan nila ng contact na fungicide. Halimbawa Mancozeb, tapos may tandem na Alica at saka ini foliar. Doon sila nagsisimula ng paggamit ng foliar sa 39 days. Tapos kung halimbawa medyo maulan pa rin, then sayang naman, nakikita na yung mga fruit setting. So ang ginawa sa iba, ginagamitan nila ng yung iba, ginagamitan ng Silicron plus tinatandiman niya ng yung Pintweight. Then yung fungicide na ginagamit is nag-spray pa sila ng isang round ng Ortibatap plus Mancozeb. So pinagpilian nila yung kanina Alica at saka Mancozeb, an foliar or Silicron at saka Pintweight, then yung Ortibatap. So magdidepende sa panahon. Then halimbawa before magbabaging, ang kadalasan namang ginagamit dito is yung carbaryl na EI para sa control din ng ng seed fly at tinatandiman din yan ng kung hindi Alica, tinatandiman ng Agrimec or Silicron. Tapos hindi nila mawala yung score para at least before bagging kikinis yung balat ng mangga. Then after bagging, halimbawa yun ang na-spray na, so after na bag na, medyo maluwag na yung pag-spray. So ginawa nila, yung iba merong twice na lang in-sprayan,
At yung iba, meron ding, kung halimbawa, hindi masyadong busy yung operation ng mga kontraktor, once a week, inisprehan nila. Tapos, may ano pa rin, may kasama, kahit na nakabaging, may kasama pa rin silang na ano, yung score at saka alika or any alternate ng alika, meron pintuit or meron ding gumagamit ng ano, ng yung carbaril. So yun ang kadalasang practice dito sa Mindanao. Then na-harvest na yan. Kung halimbawa Davao del Sur at age of 100 na-harvest na. Pero pag pumunta naman sa Davao del Norte at the minimum doon meron ding mga 105 days. Then part ng Davao meron ding medyo matagal-tagal yung harvest, nasa mga 110 days. So hindi lahat magkasabay yung ano number of days na ma-harvest dito sa Mindanao. So yan po ang practice dito sa area. Ayan. So, thank you so much, sir. Nasaan na ba si Sir Love? Busy Sir Love magsagot. Ang daming question. So, ayan, overtime na naman ako. Mapapagalitan ako nito. Pero hindi ko pwedeng i-cut kasi napakaganda ng discussion. At saka, in fairness na may pa-mention ng Bayer product. Practice kasi yung pinag-usapan. Yeah, kailangan talaga yun para maging honest tayo. Hindi natin. So, Yes, si Sir J. Luid, paki-shoutout po. Ngayon, nag-spray ako kahit 29 Daffy pa lang dahil maulan. Ng 3 nights. Siningnan ko kahapon, maraming borer or uod. Ask lang if okay ba ang ginagawa ko. Hindi ko lang kasi alam kung anong in-spray mo dito, sir eh. So, ano ang nilagay natin. Pero, sa inyo, sir, ano recommendation natin doon? So, patanong na lang kung ano yung in-spray niya. So, pero, Sir Jay, kung nandyan ka pa ha. Kung yes, i-relate ko yan sa practice dito sa Mindanao kasi maraming nag-spray sa ganun na edad. So, ang ginawa dito, pag ganung edad, kung halimbawa maraming borer or uod, so same pa rin yung recommended na produkto namin is yung Silicron. Exact pa rin yung dosage ng Silicron at saka exact pa rin yung dosage ng kung halimbawa Amistar, pero magdepende ang adjustment dyan is nasa sprayman. Kung halimbawa ang pag-spray ng sprayman nila is dapat mist lang tapos hindi sobrang basa. Parang at least lang ma-sprayhan ng yung mga bulaklak. Hindi masyadong basa at saka mist yung pag-apply. Yun yung good practice. Pero with regards sa paggamit ng produkto at saka dosage, the same pa rin yung gagamitin. Sir, sinasabi mo mist, meron ba tayong mga parang number ng nozzle niyan? Or kasi kung mist, katulad ng parang electric fan ba na industrial na may bumubuga, yun ang alam kong mist. Pero sa spray kasi, meron ba tayong mga number of kung anong laking butas or nozzle na ginagamit natin doon? Pag mangga kasing pag-usapan, ang ginawa kasi dito, yung iba, yung kung ano yung ginagamit sa knapsack, yun yung kino-convert nila, yung ginagamit nila sa mangga. Yung bullet type na nozzle. Then yung iba naman, kung ano yung pagbili ng water pump, meron man yung sabay na nozzle, okay din yung gamitin. Ang importante lang is i-adjust mo doon sa kung ano yung may adjust na pwede siyang mist yung application. Tapos kumbaga hindi halos patama sa bulaklak yung pag-apply. Baka malaglag yung bulaklak. Second question, how true yung stem and rot ay sanhi ng matubig na area? Like may batis ang mangga malapit sa palayan, etc. Yan yun po, sagot ko din po yun kanina. Possible din po kasi yung sabi natin kanina,
maaaring magbubuo ng yung tinatawag natin na microclimatic condition. So, yung malapit sa batis, so yung humidity natin is mataas din. So, possible na maaaring favorable condition na yung sabi natin kanina, yung stem and rot is possible nandun lang siya sa trunk branches ng ating mangga is eventually magdadapo siya sa ating bunga ng mangga. Then lalabas na doon siya sa pag hinog na, yung sabi natin kanina. During ripening na siya lalabas. So, kaya pala yung partner ko dati sa processing, pag sinabi ko lang sa palayan, medyo watch out. Kasi dami naming tapon pag nadadali ng stem and rot yung mango. And then next, sir, ano po ang copper fungicide na available at recommended nyo para sa mango? Ano po, meron po sa mga tindahan yung kagaya na po ng ICC, yung ionic copper concentrate sa ibang yun company. So sa Syngenta wala po. Pero Sir Jun, meron bang available na for mangga? Okay. So, thank you for that question, Sir Nick Abalos. Pang beauty, beauty budget. Pero actually, kung regarding sa practice dito, talagang walang nag-spray ng copper base kasi ang paraan kasi sa pag-spray is halos cocktail talaga yan. Hindi pwedeng isang drum, isang chemicals, lahat pagsabay-sabay na yan. So, wala pa akong nakikita na nag-spray gamit yung copper base. Base actual. Totoo ba? O maabot ng 13 times nag-spray ang Mindanao? Or gastos ma'am? Hindi totoo. Sobrang totoo. Kasi yung 13 times kapag wheat season, napakaliit lang yan. Actually, currently, lalo na yung last May, June, sobrang wheat dito. Umabot sila dito ng mga 18 to 20 cycle. Hala, din laki ng gastos. Tapos, ang mura lang ng mangga namin dito. Yan nangyayari pag magmura ang mangga. Pero, yung iba kasi, ang importante sa kanila, may mangga. Kasi may mga magkokontraktor kasi na may sarili silang disposal. Kumbaga, may mga pwesto sila sa Manila. May mga kontrata na rin. Oo, so, nakakontrata na. So, kung magkukosting sila ng mga kahit 40 pataas, kikita na sila. So, pero, isa pa. Anong maganda, anong magandang fungicide to control stem and rot? Sige po, sasagutan ko lang din. Yung sabi natin kanina, yung stem and rot may tinatawag na latent infection. So, hindi siya makikita natin na hilaw pa or nasa puno pa lang siya. So, usually sinasuggest is to apply systemic fungicide po. Kasi for contact fungicide po is hindi po siya totally madadali ng ating contact. Usually for systemic fungicide, kaya po niya, yung tinatawag natin na kanina na curative. Kung nandun na yung binhi ng ating stem and rot na mga amag, o kaya pong i-control yung paglabas ng ating stem and rot na infection or symptoms sa ating mangga. So, mas maganda po, gamit tayo, for example, for Syngenta, we have for curative property at saka eradicant properties yung Amista namin or yung Ortiba Top or possible din yung score natin. Usually po, suggest is for systemic fungicide. At the field condition po, i-control natin. Ayan. Meron pang isa dito. Yung kailangan daw niya na mag-a-assist. Ma'am Beth, ipipm po nila kayo para ma-assist kayo kung saang area kayo, especially in Mindanao. At may mga magkukontak po sa inyo dyan. So, may isa pa, sir. Paano po ba practice nyo sa paglagay ng fertilizer? Anong fertilizer ba to? Yung sa first, yung maghahanda ka? Hindi ko, kay Ma'am Sen Belo, hindi ko sure kung tama ba to yung kanyang... Baka the whole production yan, ma'am, process. Sir Jun. Sa first siguro kasi fertilization So, bago ka magpapabunga, ako nga may question, sir Kasi yung iba, sabi mo nga, 6 to 1 year ang pahinga ng mangga.
merong tayong kasamahan din na dati nagsasabi niya na anong tawag nun, yung close planting distance, intensive farming sa mango. Ano lang sabi ko 2 months, 3 months, tapos papabungahin mo ulit. Pero merong part daw doon na may maintenance or may parang rehabilitation process dun sa kanyang pero parang ang hirap para sa magmamangga, lalo na yung Carabao natin, yun po, papaalala ko yung Carabao mango natin, giant mango. So, mahirap yung intensified or intensive mango farming ba yun, ang tawag nun? Kayo, sir, proper recommendation na pwede, pagka ako, bago pa lang ako sa pagmamangga, anong distance ang maganda? Okay, i-ano ko na lang i-share ko na lang kung ano ding practice nila. Kasi kung halimbawa pag-usapan natin yung pag-aabono, ang pinakamaganda talaga diyan kung halimbawa soil analysis, di ba? Pero sa mangga halos hindi na ginagawa yung soil analysis dito. So ang ginawa nila, kung halimbawa tinitingnan lang niya sa laki ng puno, yung crown. Kung titingnan nila, nag-average yung crown ng mga 10 meters. So, kinakailangan malagyan nila ng 2 kilo. Pero yung 2 kilo na yan is, pwede nila yan 2 beses nila ilagay. So, kung halimbawa, 1 kilo muna bawat puno, tapos i-divide yan into 4 holes, 1 meter in between sa puno at saka canopy. Yun yung practice. So, isa pa, sir, wala bang masamang epekto kung ang Chess, Selectron at Amistar ay premix na sa isang bottle at sa spraying site na lang ito i-dilute sa tubig? Parang ang purpose para hindi malito yung taga-timpla at buhos na lang Naku, sir, baka magiging chemist ka dyan. Medyo, kasi nakikita ko sa drum na sila with water, doon na sila nagmi-mix talaga. At saka meron silang galon na malinis, iba-ibang galon bawat cocktail or bawat mixing ng mga gamot. Hindi po pwedeng gagamitin mo ulit ito sa different insecticides or fungicide. Kailangan iba-iba po yun. Yun ang natutunan ko kay Mr. Rickson Olympus. So, kayo, sir, anong ma-suggest or bigay sa kanila? Sir Lab? Jun. Okay. Sa akin lang po is, as long as sinusunod naman po yung recommended rate at saka binabasa natin yung tinatawag natin doon sa label na compatible siya sa ito na fungicide o insecticide, pwede naman po siguro as long as wala po tayong makikita din na phytotoxicity effect. Yun po. Yun din kasi kadalasan nakikita ko din po sa mga mango contractors dito. Pinipremix nila, lalong-lalo na pag wala sila sa area, pinapadala lang nila yung mga chemicals. Yun po. So, ako sa may tanong, ano nung pinagkaiba ng systemic tsaka control? Control ba or contact? Contact, sorry. Yun po, ang systemic fungicide po, yun po mga yung activity niya, yung translaminar or systemic through xylem or phloem, kaya po i-absorb ng plants yung produkto or active ingredient. While on the contact naman po, doon lang po siya sa either sa leaf surface or sa bunga mismo nating mangga, yung activity niya. Pag once na may dumapo na spore or binhi, doon siya mag-i-effect ang contact fungicide. Wala po siya activity doon sa mismo sa ilalim parte mismo o sa tissues mismo ng ating mangga. Yun po ang pagkaiba ng contact versus systemic fungicide. Kay Sir Joey Duyo ng Negros, ilang daffy ba dapat mag-harvest during malamig na panahon? Sir, number 1, pwede kayo magpalubog sa tubig ng mangga kung 70 to 80% lumubog at
tatlo lang sa 10, tatlo lumutang, pwede nyo nang harvestin yung mangga nyo. Pero pagka malamig kasi, minsan umaabot ng 125 days bago tayo mag-harvest. Depende po doon sa gulang pagka nag-harvest tayo ng ating mangga. So, tama ba, sir? Yes, tama. Ayan. Additional na lang, mm. pwede man sila magkuha ng isang piraso, tapos i-slice niya sa may anong na part, yung sa may kung saan malapit ang buto. Doon sila mag-slice. Pag medyo yellow na, so indication na yon na yes, pwede nang harbisin. Kasi yung pag days, yung pag-usapan kasi walang exact, kasi depende talaga yon sa development ng bulaklak, kung mabilis ba, then depende din sa lugar. Pero at least 100 to 130, nasa ganung range lang yung mangga. Pag lalampas na yan ng 130, ano na yan, kusang maglalaglag na yan. Ano na yan, mango puree na huya na mangyayari dyan. Yes. Good PM po, kasi dito sa Bago Negros Occidental, 2 years na po tuwing wet season, pang Pasko po, sana inaatake po kami ng corn silk bugs na wala pang nakikita kahit sa Google kung anong klase. 3 times na ang liit niya sa ladybug. So maliit lang po, pero matindi po ang pagkasira. Then pinutakti po ng bulaklak. Actually, pinag-usapan namin to ni Dr. Medina at binigay din namin yung recommendation sa kanila na dahil yung corn silk bug na yan, yan, umaatake yan dahil sa absence ng corn, ng ting mais. So, ang recommendation natin sa atin dyan is gagamit tayo ng contact, chemical, pesticide or insecticide, pero hindi yung bug ang titirahin natin. Yung food daw ang titirahin natin at pag kinain nila doon, yun ang nakakapatay doon sa kanila kasi mahirap daw talaga patayin yung bug na yon. Ayan. Si Sir Ali din, need ng technician dito. Nagpadaan ako ng istorya ko sila. Pinsan, pwede bang systemic fungicide na lahat, kay Sir Alfred, pwede ba systemic fungicide na lahat gamitin, hindi nagagamit ng contact pag wet season? Di ba mag-cause ng burning effect? Kay Sir? Sino ba sasagot nito? Sir Jun. Sir Jun. Yes, ang tanong, pwede bang systemic fungicide lahat gamitin? Pwede naman. Talagang wala siyang burning effect. Lalo na pag Ortiba top. Actually pa, meron pa. So, ano po ang NPK na ginagamit nyo sa pag-a-apply ng abono? Ang dami mag-overtime ako sa question. Sir, ano daw po ang NPK na ginagamit sa pag-aabono? So, ako na lang sasagot. Sige, go. So, kung halimbawa, yung practice kasi dito, sa sinabi ko kanina, kung kayang magpa-soil analysis, yun ang pinakamaganda. Pero pag hindi, before magpabunga, yung sabay sa pagpaklobutrasol, ang ginagamit nila is complete. So, yung 14-14 or pwede rin yung 16-16. Nagtanong nga sa akin before 20-20-20. Ano yung 20-20-20? Ano din yan? Concentration din yan ng 20% yung nitrogen, may 20 na phosphorus at saka So yun yung combination na yan. Complete ang tawag diyan. So kailangan po ba mag-spray ng fungicide prior sa pagbubulaklak? Boys. Sir Jude. Ano to ma'am, before magpapabulaklak po ba? Yung nagpa-flashing yung Kailangan po ba mag-spray ng fungicide? Yun yung natin kanina, if once na mag-flashing yung natin, yung madahon is suggested to apply contact fungicide. So through duration of the time, so still maintain pa rin natin yung dahon ng ating mangga kahit wala tayong pinapabunga. May at least maintenance spray lang.
para meron pa rin may iiwan yung dahon ng ating mangga. Grabe sila, dami question. Anong dapat gawin pag mabagal lumaki butil ng mangga during 32 Daffy to 60 Daffy? Sir Love, ikaw nang bahala. Usually shout out kay Sir Roman Duong. Usually, practice for some contractors po is ina-applyan nila ng mga foliar fertilizers during sa application through from 32 to 60 Daffy. For Sir John, baka may sikreto din yung iba. Uy, wala sikreto, ilabas wala mo. Relasyon lang ang pwede yung sikreto. Practice dito, kung halimbawa, talagang nakikita na parang pwede na siyang applyan ng foliar. So, any form of foliar na mga seaweed base, magaling man yan. Ang dami kasi yan na available sa market. Sa akin, based on my experience, maganda yung Supravin. I-check nyo lang Supravin. Pero kung meron din sila, choice or organic kasi sa amin. Ayan. Next is, kailan po timing pag-apply sa abono at what NPK po? Ayan. Ikaw na yan, Sir June. Pag-apply ng abono, kung halimbawa yung basa ng application, pwede na yung kung mag-isabay na yan during pruning at saka paglagay ng paclobutrazol, then abono ang last. Kung halimbawa isang week na operation yan, so isabay na yan siya. Pagkatapos i-pruning yung area, maglagay agad ng paclobutrazol tapos abono na. Then ang next nga stage na paglagay is 2 weeks or 1 week before ka mag-induce, pwede rin ganun. Para at least paglabas ng bulaklak, nakain na sa mangga yung abono na nilagay. May foundation na. Ayan. So last na lang to, last na to at overtime na ako. Magpaparaffle pa ako, mamimigay sila sir ng napakaganda host. Sana kasali ako, nakakainis naman. Last sir, ilan daw yung application pag naglalagay tayo ng paklo? Anong recommendation natin? Sir Love? Nagtutuwa kayong dalawa. Sige, sa practice na lang, kung halimbawa, paclobutrazol, yung recommendation kasi dyan is, hindi siya magbabase doon sa edad. Kasi may edad kasi na malaki ng edad pero maliit ang mangga. Meron ding maliit pa yung edad pero malaki ng mangga. So ang titingnan nila is yung canopy. So ang recommended rate is 4 ml per 1 meter canopy. Kung halimbawa yung canopy mo is nasa 10 ml times 4 yan is 40 ml. Then i-mix lang yan ng halimbawa 1 gallon ba na tubig. So yan yung kailangan sa puno na yan. So once again ulitin ko 4 ml per 1 meter canopy. Sukat-sukat talaga, no? So, ayan. Thank you so much, sir. So, ayan. Magkikita-kita po ulit tayo. Thank you so much. Ako po si Roda at maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Animango Industrial Station. Ang gabay sa pagmamangga. Every Sunday po, abangan niyo lagi 1 to 2 p.m. Bye-bye! Thank you po. Thank you. Bye-bye.